Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Pagsemplang ng motorsiklo matapos masagasaan ang asong biglang tumawid sa kalsada na hulikam. Isang barangay kagawad patay matapos sumabog ang nilagaring vintage bomb sa Bambang, Nueva Vizcaya. Pagdinig sa petisyong dagdag pasahe sa mga jeep, hindi pa raw nasisimulan ayon sa One Pangasinan Transport Federation. At boat rides at picnic views, tampok na pasyalan sa Pampanga para sa mga magsing-irog. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa pagsisimula ng campaign period ngayong araw. Campaign period para sa national candidates nagsimula na ngayong araw, February 11, designated common poster area. Alamin, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, nakiisa rin ng COMELEC Region 1 sa isinagawang Operation Baklas ngayong unang araw ng campaign period para sa national candidates. Nagsimula na ngayong araw ang campaign period para sa national candidates. Kaisa din ng COMELEC Region 1 sa isinagawang nationwide simultaneous Operation Baklas. Ngayong hapon, tuloy-tuloy sa pagbabaklas ang COMELEC kasama ang otoridad sa ilang bahagi ng rehiyon. Kasabay nito, ipinaalala ng Commission on Elections ang patakaran o panuntunan sa pagkakabit ng campaign materials. Dapat din daw na sumunod ang mga kandidato sa tamang sukat ng kani-kanilang mga campaign poster. 2 feet by 3 feet lamang ang pinapayagang sukat ng campaign poster. Ang sinabi dun sa guidance ng main office natin ay yung tanggalin ay yung mga candidates for national position lamang, meaning senators and party list organizations, and doon muna sa mga public places. Sa Dagupan City, iginiit ng COMELEC na dapat ay sa mga designated common poster area lamang magdikit o magkabit ng campaign poster sa mga kandidato. Kabilang dyan ang harap ng mga barangay hall at maging sa harap ng Dagupan City Plaza. General rule po, pag public place, hindi po pwede. Ang exemption po dyan is yung ating in front of barangay hall, which is designated as common poster area. Nagbabala ang COMELEC sa mga kandidato na maaari silang maparusahan kapag lumabag sa mga panuntunan kaugnay sa pagkakabit sa campaign materials. Maaari itong basihan sa paghahain ng electoral offense. Kabilang sa mga hindi dapat kabitan ng mga campaign material ang mga puno, poste ng kuryente, paralan, waiting sheds, traffic signs, tulay, simbahan, public transport terminals, airport, seaport, government vehicles, overpass, underpass at center islands. Samantala, hindi pinagbabawal ang pagkakabit ng campaign posters sa mga pribadong lugar. Pero dapat nakma pa rin sa tamang sukat ang mga poster na ilalagay sa mga pribadong lugar. Chris, matapos yung Operation Baklas ngayong araw, asahan pa daw yung mga serye ng Operation Baklas na isasagawa sa iba't ibang panig ng Region 1. Aside doon sa schedule ng COMELEC Provincial Offices, ay meron pang sariling schedule yung iba't ibang election offices sa iba't ibang mga bayan sa Region 1. Kabilang sa mga dapat na baklasin ay yung mga campaign materials na wala sa common poster area, gayon din yung mga oversized na mga campaign materials. Chris? So Jasmine, sa Operation Baklas ba kasama rin sa mga tatanggalin yung mga campaign paraphernalia ng mga local candidates na wala nga dun sa common poster area? Well, malinaw, Chris, doon sa guidelines ng COMELEC na ngayon, ang mga dapat lamang baklasin ay yung mga campaign materials ng mga candidates national na kung saan itong mga campaign materials na wala doon sa common poster area at maging yung mga oversized na mga campaign materials. Ibig sabihin, kung yung mga nakikita natin na mga tarpaulin o mga campaign materials ng local aspirants o yung mga nasa local positions, since hindi pa nag-start yung campaign period para sa local positions, ay hindi pa sila kandidato. Ibig sabihin, wala pa silang nilalabag na anumang election offenses kung kaya't hindi pa dapat na baklasin yung kanilang mga campaign posters dahil hindi pa nagsisimula ang campaign period para sa local positions. Chris.
Okay, pero itong mga nabaklas na campaign posters, ano bang balak dito ng otoridad? Ano, basura na ba to? Actually, Chris, ayon sa COMELEC, kapag sila ay nagsasagawa ng mga operation baklas, pinaka-importante na yan ay properly documented. Ibig sabihin, may mga pictures na ginagawa kapag sila ay nag-operation baklas. Plus, yung mga nabaklas na mga campaign posters na wala sa CPA o dun sa mga common poster area ay itatabi yan ng COMELEC dahil magsisilbi yan na ebidensya in case na mayroong election offense na i-file doon sa isang kandidato, Chris. Okay, maraming salamat sa live report, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, ipinatupad na ng Philippine National Police ang mas mahigpit na checkpoint operation sa buong bansa. Bahagi po yan ng kanilang pagbabantay ngayong umarangkada na ang campaign period. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier Jean Fajardo, target nilang maging ligtas ang eleksyon sa Mayo. Kaya umapila po sila sa mga kandidato at kanilang mga supporters na maging maunawain at respetuhin ang umiiral na checkpoints. Sa ngayon, tinututukan ng PNP ang 403 areas of concern para mapigilan ang anumang election-related incidents. Samantala, oil price rollback hindi raw ramdam ng mga tsuper. Sundan sa report. Nagpatupad ng oil price rollback ang mga kumpanya ng langis ngayong araw. 10 sentimo kada litro ang tapya sa gasolina at diesel, habang 30 sentimo naman sa kerosene. Ang rollback kakarampot at hindi raw ramdam ng mga tsoper sa Pangasinan. Hindi namin naramdam yun kasi 10 centavos lang. Ginagawa na lang namin, tsatsaga na pumapasada. Para makailang ikot. Hiling ng transport group na sana'y maaprubahan ng petisyon na 2 piso na dagdag singil sa pasahe na mula sa 13 pesos na minimum fare ay maging 15 pesos ito. Pero ayon sa One Pangasinan Transport Federation, hindi pa raw nasisimulan ang pagdinig ng LTFRB Central Office sa petisyon. Yung petition namin sa LTFRB, kasi taas baba. Yun, nakapending pa yun. May mga service contracting na naman, tapos may fuel subsidy na parating, kaya nabibitin tuloy yung request natin for fare increase. Sa ngayon, kampante pa naman daw ang mga tsuper sa Pangasinan, lalo pat hindi pa umaabot sa 60 pesos ang kada litro ng diesel. Kahit papaano, ay tuloy-tuloy pa rin daw ang tulong na nagmumula sa gobyerno. Nakaschedule ngayong buwan ng pamamahagi ng fuel subsidy sa mahigit 3,000 na driver and operator sa Pangasinan. Ganon din ang service contracting program ng national government. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Pagsemplang ng motorsiklo matapos masagasaan ang asong biglang tumawid sa kalsada sa Mangaldan, Pangasinan, nahuli kam. Naka-alerto Glam Caligdan Dizon. Makikita sa CCTV footage na normal ang daloy ng trapiko sa National Highway ng Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Ang motorsiklong ito binabaybay ang motorcycle lane nang biglang tumawid ang aso hanggang sa sumemplang. Bumagsak ang driver nito kabilang ang angkas na bata at babae na napag-alamang magkakaanak. Muntik pang masagasaan ng isang sasakyan ng 3 matapos sumemplang. Mag-asawa at may bata eh. Yung isa muntik na pang na yung ulo niya doon sa SUV na kasunod niya kaya okay. Buti na lang walang nangyaring kwan, medyo gas-gas lang. Hindi na nagsampa ng reklamo ang mga biktima sa barangay at hindi na rin sila nagpa-blatter sa pulisya. Patuloy na paalala ng otoridad na maging responsable at itali ang mga alagang hayop upang hindi maging sanhi ng aksidente. Ito mga national highways natin and provincial roads na dapat po sana walang mga hayop dyan na tumatawid. Kasama si Ron Taniedo, Glam Caligdan Dizon, One North Central Luzon. Patay ang 42 anyos na barangay Kagawad matapos na sumabog ang vintage bomb na pinuputo nila gamit ang lagare sa barangay Almaguer, South, Bambang, Nueva Vizcaya. Kritikal naman ang kondisyon ng kanyang trabahador na naputulan ng mga binti at nagtamo ng mga sugat dahil sa pagsabog na nangyari noong Sabado. Ayon kay Police Major Novaline Agasid, tagapagsalita ng Nueva Vizcaya Police, ang barangay Kagawad ay nagtatrabaho bilang isang house contractor. Nahukay daw ang vintage bomb sa kanilang project site dahil curious daw sa nilalaman ng lumang bomba at sa paniniwalang naglalaman ito ng ginto
Dinala niya at ng kanyang trabahador ang lumang bomba sa kanilang bunkhouse at nilagari ito. Ininspeksyonan ng Provincial Explosives and K9 units sa Nueva Vizcaya ang mga fragment mula sa bomba para matukoy kung anong uri ito ng ordnance. Nagpaalala naman ng PNP sa publiko na huwag gagalawin ang anumang vintage bomb o anumang pampasabog, kundi agad itong ipagbigay alam sa pulisya para sa nararapat na disposisyon. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng mga biktima. Yung update dun sa isang victim, sir, di ba namatay siya daw? Opo. Isa po, nasa ICU ng RPDS. Sa mga nakaka-discover ng mga ito, sir, dapat sir, pag nakakita sila ng mga ganyan, i-report agad, wag na nilang kunin, wag na nilang hawakan. So, yes po, yun lang po ito yung instance na nangyari ko sa Bampang. May mga previous na rin po na nangyaring ganito at yung isa nga po ay naputulan po ng kamay nung Special lane itinalaga sa tanggapan ng PSA Region 1 para sa National ID Card holders. May ulat si Jeric Pasilyao. Maagang nagtungo kaninang umaga sa tanggapan ng Philippine Statistics Authority Pangasinan sa Kalasyaw ang 45 anyos na si Aling Erlinda. Ipaparehistro niya raw kasi ang kanyang anak para makuhanan ito ng national ID. Siya na lamang daw kasi ang walang national ID sa kanilang pamilya. Kasi kailangan po requirement namin po sa purpose po. Kailangan po eh. Ang 25 anyos namang si Andrea, ipapa-update ang kanyang birth date sa kanyang national ID. Mahalaga kasi syempre sir, magagamit natin siya for applying other IDs like kung kunwari kailangan natin ng passport, magagamit natin siya. Batid daw ni Aling Erlinda at Andrea ang kahalagahan ng pagkakaroon ng national ID para sa mas mabilis na serbisyo ng gobyerno, tulad ng pagtatalaga ng special lane para sa mga may national ID card, paper at digital format identification sa mga opisina ng PSA sa Ilocos Region. Sa ating tanggapan, may memorandum po tayo na nilabas na mag-start ng 12 noon yung pagpila ng mga mayroong mga ID card holder, Apple ID at saka digital para makakuha ng mga civil registry documents. Ang mga kliyente na mayroon ng national ID ay maaari nang mag-walk-in sa mga CRS outlets sa rehiyon. Ibig sabihin, pwede nang ma-accommodate para makapag-request ng copy issuance, authentication and certification ng kanilang civil registry documents at ng kanilang immediate family members kahit na walang appointment booking sa Civil Registration Service Appointment System. Samantala sa tala ng PSA hanggang nitong Enero 2025, umabot na sa 2,718,202 ang nakapag-register para sa national ID, habang 2,109,343 ang nabigyan ng national ID cards o katumbas ng humigit kumulang 87%. Kasama si Daryl Peralta, Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Rider, hinablot ang cellphone ng 10 taong gulang na batang lalaki na nasa loob ng tricycle sa Mangaldan, Pangasinan. Ang insidente na huli cam, tutukan sa report. Sa kuha ng CCTV ng Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan, makikita ang isang motorsiklong huminto sa gilid ng kalsada. Tila may pinagmamasdan ito sa kanyang likuran. Nag-U-turn ito. Huminto sa tabi ng tricycle at aktong may hinablot sa loob ng nakaparadang tricycle at saka kumaripas ng takbo. Ang hinablot ng rider sa nakaparadang tricycle, isa palang cellphone na pag-aari ng 10 taong gulang na batang lalaki na nooy naglalaro ng cellphone game. Tapos yung apo ko tumakbo sa akin, umiiyak. Sabi niya, nanay, ninakaw yung cellphone ko, sabi niya. O di, lumabas naman ako dito, hindi ko na naabutan yung motor. Ayon sa Barangay Council, walang plate number ang motorsiklong ginamit ng rider. Maaari raw nadayo sa lugar ang sospek. Mag-ingat kayo lagi at mag-cellphone na lang kayo sa bahay. Pag nasa daan kayo, iwasan nyo na lang mag-cellphone para rin sa inyo yan at iwas disgrasya na rin po. Hindi na rin nagtungo sa otoridad ang biktima ng snatching. We encourage na i-report niyo po dito sa ating himpilan, sa kapulisan po, ang mga lang insidente na nangyayari sa paligid, especially mabiktima tayo ng krimen. Andyan po yung PNP na handang tumulong sa atin para po kahit ma-recover natin yung gamit natin o kung hindi man,
makatulong tayo sa pagpapanatili ng kaayusan dito sa ating bayan. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. Umano'y leader at ilang miyembro ng private armed group sa Central Luzon sumuko sa otoridad. Sundan sa report. Sumuko na sa mga otoridad ang umano'y leader at ilang miyembro ng Golden Boy Private Armed Group sa San Antonio, Nueva Ecija. Ayon sa pulisya, ang Golden Boy Private Armed Group ang nag-iisang private armed group sa Central Luzon na mahigpit na binabantayan ng mga otoridad, lalo na ngayong nalalapit na eleksyon. Kasabay ng pagbabalik loob ng grupo, isinurrender din nila ang iba't ibang kalibre ng baril at mga bala. Sinurrender po nila ang mga high-powered firearms. Ito po ay part 100 days na preparation para sa secured and accurate national election. Malaking tulong daw ang pagsuko ng grupo para posibleng maalis ang bayan ng San Antonio sa listahan ng mga nasa orange category ng COMELEC. A good thing that will be able to delist yung isang grupo ng ng private armed group. And then we can have a more peaceful election. Sasailalim sa ballistic examination ng mga isinukong baril ng grupo para malaman kung nagamit sa krimen ang mga ito. Tumanggi nang magbigay ng anumang pahayag ang grupo na ngayon ay nasa ilalim ng balik-baril program ng pamahalaan. Samantala sa tala ng Police Regional Office 3, mula January 10 hanggang February 8, 2025, aabot na sa 39 search warrants ang naihain na nagresulta sa pagkakakumpiska ng 46 assorted firearms at pagkakaaresto sa 36 na individual. Ayon sa Pro3, ang Nueva Ecija ang may pinakamaraming naisagawang operasyon sa buong rehiyon. Pangalawa naman ang Gitnang Luzon sa buong bansa na may pinakamaraming nakumpiskang loose firearms. Glam Calicdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Dahil sa shear line at easterlies, biyahe ng mga motorbangka sa Dagupan City apektado. Silipin sa report. Bahagyang lumakas ang naranasang easterly sa bahagi ng Pangasinan. Ito ang nagdudulot ng bahagyang pag-uulan sa ilang bahagi ng probinsya. Bukod sa easterlies, apektado na rin ang shear line ng Pangasinan. So yung epekto kasi ng northeast monsoon parang humihina yung pan natin dito tapos lumalakas po yung ating easterlies. Kaya yung tulak ng hangin po ng easterlies po yun na nagkakaroon ng clouds para makapagdulot po rito na nagkaroon tayo ng light rains lang naman na nakakapunta dito sa ating kalupan dito sa probinsya natin. Bunsod nito, apektado ang biyahe ng mga motorbangka sa Dagupan City. May mga pagkakataon kasing maalon sa Pantal River, kaya maingat ang mga motorbangka operator para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Nagbawas na rin sila ng mga pasahero sa kada bangka. Mula sa 4 hanggang 5 pasahero, ginagawa na muna nilang 3 pasahero sa isang malit na motorbangka. Ano yun? Ayos lang. Pero maalon na. Maalon. Oo. Kaya ginagawa ko natin. Binabalance lang namin. Balance. Pero safe naman ho, ano? Safe naman. Okay, sadyang maalon lang talaga. Maalon talaga. Ang Pantal. Dahil maalon, dapat. saka mahangin. Dapat konti lang pasahero. Apo. Nakabantay at nakamonitor naman ang otoridad sa mga bumabiyahing motorbangka sa syudad ng Dagupan. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, walang bagyo o sama ng panahon pero magpapatuloy ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Pangunahing weather system na magdadala niyan ang shear line. Kasabay nito ang malakas pa rin na bugso ng amihan at pag-iral ng easterlies. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa halos buong Central Luzon. At ilang bahagi ng Northern Luzon, kasama na dyan ang Cagayan, Isabela at Cordillera. May malalakas na ulan pa rin na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. May mga pagulan din sa iba pang bahagi ng bansa.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nalunod ang 24 anyos na lalaki habang nangingisda sa Cadalman River sa Bana, Ilocos Norte. Nakita ito ng isang residente habang naglalakad sa ilog. Naitakbo pa sa ospital ang biktima pero hindi na ito umabot ng buhay. Base sa post-mortem examination, namatay ang biktima dahil sa pagkalunod. Ayon sa pamilya ng biktima, may sakit itong epilepsy at hinihinalang inatake ng sakit na dahilan ng kanyang pagkalunod. Arestado naman ang isang mag-asawa na nagpapatakbo umano ng isang drug den sa Subic, Zambales. Ayon sa PIDEA Zambales Provincial Office, nasamsam sa kanila ang marked money at humigit kumulang 8 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 50,000 piso. Huli rin ang 2 pa nilang kasamahan. Nasa kustodiya na sila ng mga otoridad at naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wala silang pahayag. Ilang lumahok sa dance parade ng Pamulinawin Festival sa Lawag City ang nahilo dahil sa mainit na panahon. Agad na binuhat at dinala sa paramedic team ang mga ito dahil nahihirapan silang huminga. Ilang matandang babaeng nanood ang itinakbo sa ospital dahil na rin sa pagkahilo. Ayon sa CDRRMC, 16 ang nahilo dahil umano sa sobrang pagod at dahil na rin sa mainit na panahon. Naging maayos naman daw ang kanilang kalagayan matapos na makapagpahinga sa ambulansya. Ang dance parade ay sinagawa kaugnay sa kapistahan ng Lawag City. Na-turnover na ng Mandaluyong City Police Substation noong Biyernes sa Regional Intelligence Division ng Police Regional Office ang itinuturong akusado sa pamamaslang sa dating City Councilor ng lungsod ng Tuguegarao na si Rosemary Osang Bunagan Bansig. Ito ay matapos ang pagsuko ni alias Gabi, 44 anyos, tubong Igig, at residente ng Santa Maria, Bulacan na may nakabinbing warrant of arrest sa Regional Trial Court Branch 10 sa Tuguegarao City noon pang 2017. Siya ang itinuturong gunman sa pagpatay sa dating konsihal na nangyari noong November 2014. Mula nang maramdaman daw ng akusado na malapit na siyang masukol, ay nagpasya siyang lumapit sa isang programa sa radyo nitong January 23 upang sumuko. Agad namang ipinasakamay ang akusado sa tanggapan ng Mandaluyong City Police hanggang sa ipinasakamay ito sa Pro 2. Samantala, inihayag ni Army Colonel Tim Kenneth Bansig, asawa ng napaslang na konsihal, na sa mahigit 1 dekada matapos ang insidente, ay nawala na umano ang galit sa kanilang puso at kailangang mamayani ang hustisya. Letran Lady Knights, wagi kontra sa Lyceum Lady Pirates sa NCAA Season 100 Beach Volleyball Tournament Women's Division. Silipin sa report. Kasabay ng hiyawan ng crowd, napaluhod na lang habang lumuluha ang Letran Lady Knights duo na sina Gia Makilang at Lara Silva. Yan ay matapos makuha ang kampyonato sa NCAA Season 100 Beach Volleyball Tournament Women's Division na ginanap sa Subic Bay Freeport Zone. Tinalo nila sa championship game ang Lyceum Lady Pirates 2-1. Historic ang panalong ito ng Letran dahil naka-3-peat sila o 3 sunod-sunod na season silang kampyon. Itinanghal na most valuable player si Gia Makilang na siya ring MVP last season. Sa men's division naman, bagong kampyon ang itinanghal. From rank 7 last season to champion this season 100, ang EAC Generals, na tinapos ang laban 2-0 versus Benilde Blazers. Parehong rookie pa ang kanilang manlalarong sina John Ruther Abor na itinanghal na MVP at Paul Justin Sai na siya namang Rookie of the Year sa men's division.
Sa Juniors Division, Arellano Braves ang nagwagi matapos talunin ang defending champion na EAC Brigaders 2-1. Nakaunang set ang tandem ng magkapatid na sina Aljan at James Apdia ng EAC bago nakadalawang sunod sina John Olsen Robles, John Lester Calura tandem ng Arellano. Ginawaran din ng MVP honor si Robles, Jarek Pasiliao. 1 North Central Luzon. Boat rides at picnic views, tampok na pasyalan sa Mexico, Pampanga para sa mga magsing-irog. Ating dayuhin sa report. Kapuso, naghahanap ka ba ng mura pero sulit na pasyalan o surprise para sa inyong loved ones this Valentine's Day? If yes, para sa iyo ang pasyalan na ito sa Mexico, Pampanga. Feel the cool breeze and breathtaking lake view. Makipicture sa mga Instagrammable Valentine-themed spots. At para mas gawing romantic ang date, pwedeng mag-boat ride. Pero if adventure naman ang hanap mo, must try ang rides tulad ng Skywalk, ship ride, Ferris wheel at marami pang iba. After nung magandang naging reception natin for the Christmas party, we want to thank everyone. So this time naman sa summer, we're starting off with our Valentine activities together with a Valentine dinner for couples here by the lake. And then yung susunod naman will be opening up the new decors, the new rides, and continue the food park. Meron ding mga game booth na swak for bonding. If naghahanap ka ng something sweet and cheesy, pwedeng magpa-set up ng romantic date by the lake. Pero if budget-friendly naman ang hanap mo, pwede rin mag-food trip sa food park kasama ang inyong loved ones. All this and more sa halagang 50 pesos lang na entrance fee. Bukas ang Valentine's Park mula alas 4 ng hapon. Glam Calicdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV. www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bubisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-may-init na balita mula sa mga rehiyon. Nais din namin pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.